Malamig ang hangin na humahaplos sa aking balat, ngunit mas matindi ang panlalamig na nararamdaman ko sa aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng isang dambuhalang double door na gawa sa inukit na mahogany. Sa bawat segundong lumilipas, tila nauubusan ako ng hininga. Alam ko ang nakataya dito. Alam ko kung anong klase ng kasunduan ang papasukin ko. Ako si Athena, isang pangalang binigay lang sa akin ng mga taong kumupkup sa akin noong sanggol pa ako. Sa loob na 20 taon, namuhay ako bilang utang na loob. Ako ang tagaluto, tagalinis at tagasunod sa lahat ng gusto ng pamilyang kumalinga sa akin o yon ang akala ko. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan nila ng malaking halaga para isalba ang kanilang negosyo at ako ang nakitang paraan para mabayaran yon. Pumasok ka na, Athena. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin sa harap ni Mr. Del Fiero, bulong ni Aling Sonia, ang kinilala kong ina, habang mariing nakahawak sa braso ko. Ang higpit ng hawak niya'y sapat na para mag-iwan ng pasa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang loob ng silid amoy mamahaling pabango at sariwang leather. Sa gitna ng malawak na opisina, nakaupo ang isang lalaking tila hari sa sarili niyang kaharian. Siya si Alexander Del Fiero, ang bilyonaryong nasa tuktok ng food chain sa mundo ng negosyo. Ang kanyang mukha ay tila sining na nililok sa perpektong anggulo. Matangos na ilong, makapal na kilay at mga matang sindilim ng gabi na tila kayang basahin ang bawat tinatago mong sekreto. Maupo ka, wika niya. Ang boses niya ay baritono, kalmado, ngunit may otoridad na hindi mo kayang tanggihan. Naupo ako sa harap niya, pilit pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay. Nilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa at dahan-dahang itinulak ito papalapit sa akin. Nandyan lahat ng detalye ng kontrata. Babayaran ko lahat ng utang ng pamilya mo. Bibigyan kita ng buwanang allowance na sapat para mabuhay ka ng marangya habang dala mong anak ko. At pagkatapos mong manganak, aalis ka. Walang habol, walang ingay, higit sa lahat walang pag-ibig. Diretsyong sabi niya habang nakatitig sa aking mga mata. Naparunok ako. Bakit ako, Mr. Del Fiero? Maraming babaeng mas kwalipikado, mas maganda, at mas kilala. Isang tipid ng ngisi ang gumuhit sa kanyang labi, ngunit hindi yon umabot sa kanyang mga mata. Dahil ikaw ay walang koneksyon. Isa kang ampon, Athena. Wala kang background na po pwedeng gamitin ng media laban sa akin. Madali kang itago at mas madali kang paalisin kapag tapos ng lahat. Bawat salita ay parang punyal na sumasaksak sa aking pagkatao. Para sa kanya, isa akong lalagyan, isang incubator na binabayaran para magluwa ng tagapagmana ng mga Dalfiero. Pirmahan mo na yan para matapos na tayo? Utos niya sabay abot na isang mamahaling pluma. Tinignan ko ang blankong espasyo sa ilalim ng kontrata. Ito na ang huling pagkakataon para tumakbo. Pero saan ako pupunta? Wala akong sariling pamilya. Wala akong pera at wala akong matatawag na tahanan. Sa huling pagkakataon, huminga ako ng malalim at nilagdaan ang aking pangalan, Athena. Di ko alam na ang simpleng lagda na yon ang magiging simula ng isang impyernong puno ng pangarap, sakit at mga lihim na mas malalim pa sa pinagmulan ko. Welcome to the family, Athena. Malamig na sabi ni Alexander habang kinukuha ang folder. Mula ngayon, pag-aari ko ng bawat hininga mo. Dala ang isang maliit na maleta na naglalaman ng kakaunti kong gamit, lulan ako na isang itim na Rolls Royce na tila bumubura sa mundong kinalakhan ko. Nakatingin ako sa bintana, pinagmamasdan ng pamilyar na kalsada ng aming barangay na unti-unting napapalitan ng matatayog na puno at maluluwag na kalsada patungo sa pinaka-eksklusibong bahagi ng syudad. Sa bawat pag-ikot ng gulong, parang mas lalong humahaba ang distansya ko sa tanging buhay na alam ko. Sa tabi ko ay nakaupo si Alexander. Hindi siya nagsasalita. Ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang mahinang pagpindot niya sa kanyang tablet. Marahil nagbabasa ng mga reports tungkol sa kanyang mga kumpanya. Ang kanyang presensya ay mabigat, parang isang bagyong nananahimik bagong paghampas. Ang bawat galaw niya mula sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo hanggang sa pag-cross ng kanyang mga binti ay nagpapakita ng kapangyarihan. Huwag mong tingnan ang labas na tila ba hindi ka na makakabalik. Malamig niyang sabi nang hindi man lang ako nililingon. Bibigyan kita ng sapat na panahon para bisitahin ang pamilya mo sa hinaharap. Basta't sigurado kang walang makakaalam kung nasan ka sa mga oras na ito. Salamat, Alexander. Mahina akong sagot. Halos mabulunan na ako sa pagbigkas ng pangalan niya.
Pakiramdam ko ay isang kasalanan ang tawagin ang isang bilyonaryo sa unang pangalan nito. Lalo na nga't alam kong binili niya ang bawat segundo ng buhay ko simula ngayong araw. Mula ngayon, yan ang itatawag mo sa akin. Ayokong magmukha kang katulong sa harap ng mga tauhan ko sa mansyon. Dito, ikaw magiging priority ng lahat dahil alam mo ang magiging tagapagmana ko. Pagpapatuloy niya, bago tuluyang balik ang tensyon sa kanyang trabaho. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate. Nang bumukas ito, tumambad sa akin na isang mansyon na tila kinuha mula sa pahina ng isang luxury magazine. Ang puting arkitektura nito ay nagliliyab sa ilalim ng papalubog na araw. Napapalibutan ng malawak na garden na punong-puno ng mga puting rosas. May isang malaking fountain sa gitna. Ang mga bodyguard na nakatayo sa bawat sulok, lahat sila yumuyukod habang dumadaan ang sasakyan ni Alexander. Pagpasok naman sa loob, sinalubong kami ng isang matandang babae na maayos ang pananamit at may mabait na mukha. Sir Alexander, handa na pong silid para kay Miss Athena? Bati niya bago bumaling sa akin ng may tipid ng ngiti. Salamat, Manang Sol. Pakita mo sa kanyang silid niya. Athena, magpahinga ka na. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa ospital para sa pagsisimula ng procedure. Huwag kang magkakamaling lumabas ng gate ng walang paalam dahil kahit sang sulok ng bansa, mahahanap kita. Banta niya bago siya naglakad paakyat sa malaking hagdanan nang hindi ako muling tinitingnan. Sinundan ko si Manang Sol paakyat sa ikalawang palapag. Habang naglalakad sa mahabang hallway na puno ng mga mamahaling painting, hindi ko maiwasang makaramdam ng liit. Nang buksan ni Manang Sol ang pinto ng silid ko, halos malaglag ang pangako. Ang silid na binigay sa akin ay mas malaki pa sa buong bahay namin sa probinsya. May sarili tong balcony, walk-in closet na puno ng mga bagong damit na tila binili para sa akin at isang king-size bed na may kulay ivory na sapin. Huwag kang matakot, Iha. Mukha lang masungit si Sir Alexander pero seryoso lang talaga yun sa buhay. Malambing na sabi ni Manang Sol bago ko iwan sa loob. Naupo ako sa dulo ng kama. Ang lambot nito ay parang ulap pero ang bigat sa dibdib ko hindi nawawala. Lumapit ako sa balcony, tiningnan ng malawak na lupain ng mga Del Fierro. Napahawak ako sa aking tiyan na sa kasalukuyan ay patag pa. Sa loob ng ilang araw, magsisimula na ang proseso para maglaman ito ng buhay. Isang buhay na kukunin din sa akin oras na mailawal ko ito. Kinabukasan, maagang kumatok si Manang Sol. Hinihintay ka na ni Sir sa dining hall para sa breakfast? Mabilis akong nag-ayos. Suot ang isa sa mga bagong damit na nasa closet, isang simpleng puting dress na abot hanggang tuhod. Nadatnan ko si Alexander sa dulo ng isang mahabang mesa, nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Nakasuot siya ng isang charcoal gray suit, handa na para sa kanyang araw bilang CEO. Kumain ka ng marami. Kailangan ng katawan mo na maging malakas bago tayo tumuloy sa clinic? Sabi niya nang di nag-aangat ng tingin. Naupo ako sa harap niya. Ang mesa ay puno ng pagkain. Fresh fruits, eggs, bacon, at ibang-ibang uri ng tinapay na hindi ko man lang alam ang pangalan. Ngunit bawat subo ko, parang may nakabara sa lalamunan ko. Alexander, pagkatapos nito, naibigay ang gusto mo, talagang malaya na ako? Tanong ko sa mahinang boses. Binaba niya ang dyaryo at tinitigan ako ng matagal. Ang kanyang mga mata parang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Binibigay ko ang salita ko, Athena. Binibigyan kita ng bagong buhay. Isang buhay na hindi mo kailangan maging utang na loob sa kahit na kanino. Pero hanggat nasa loob mong anak ko, ikaw ay akin. Tumango ako at pilit na nilulunok ang pagkain. Sa bawat segundo, unti-unti, lumulubog sa isipan ko ang realidad. Ang simula ng aking pagiging surrogate mother ay ang siyang magiging katapusan ng aking pagkakakilanlan bilang simpleng babaeng ampon. Nang matapos kaming kumain, dinala niya ako sa isang private clinic na pag-aari din ng kanyang pamilya. Lahat ng nurse at doktor doon ay tila takot sa kanya. Pumasok kami sa isang silid kung saan ang mga kagamitan ay mukhang napakamahal at moderno. This is Dr. Saavedra, pakilala ni Alexander sa isang doktor. He will handle everything. I want the best results, doctor. No mistakes. Of course, Mr. Del Fierro. Handa na pong lahat para sa implantation procedure? Sagot ng doktor. Tumingin naman sa akin si Alexander. Saglit kong nakita ang isang emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko naman mabasa. Hindi ito galit, hindi rin ito awa.
Humiga ka na, Athena. Pagkatapos ito, wala nang balikan? Humiga ako at tumingin sa puting kisame. Habang nararamdaman ko ang lamig ng kagamitan ng doktor, isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Ito na yon, wala nang atrasan. Hindi ko alam na ang bawat sandaling lumilipas ay mas lalong naglalapit sa akin sa isang katotohanan na hindi ko pa kayang tanggapin. Tungkol sa aking dugo at tungkol sa mga batang magbabago sa tadhana naming dalawa. Lumipas sa mga araw matapos ang unang serye ng mga check-up at paghahanda ng aking katawan. Akala ko pagkatapos ng pagmirma sa kontrata ay agad nang mangyayari ang lahat. Ngunit nagkamali ako. Si Alexander ay isang lalaki na metikuloso. Ayon sa kanya, hindi basta-basta ang pagdadala ng isang delfero. Kailangan ng tamang tiyempo, tamang kondisyon ng katawan at higit sa lahat, perpektong kalusugan. Sa loob na isang linggo, naging mas mahigpit ang routine ko sa mansyon. May sarili akong nutritionist at personal trainer na pinadala niya para masigurong nasa kondisyon ang aking sinapupunan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa malawak na hardin para makalanghap ng sariwang hangin, nakita ko si Alexander na nakatayo sa balcony ng kanyang silid. May hawak siyang baso ng alak at nakatanaw sa malayo. Sa ilalim ng liwanag ng bituin, mas lalong lumitaw ang kanyang pagiging misteryoso. Bakit gising ka pa? Boses niya ang bumasag sa katahimikan. Di ko na malaya na nakita na pala niya ako mula sa itaas. Hindi lang po ako makatulog, Alexander, sagot ko. Masyado yatang tahimik dito sa mansyon ninyo. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumakad siya papasok sa kanyang silid at pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya sa garden at lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya sa damuhan, tila ba nagpapakaba sa puso ko. Huminto siya ilang pulgadang layo sa akin. Ang amoy ng halak at mamahalin niyang kolon humahalo sa simoy ng gabi. Natatakot ka ba? Tanong niya habang nakatitig sa akin. Wala ang dati niyang talim ng boses. Parang may bahid ito ng pagtataka. Sino bang hindi matatakot? Lakas loob kong sagot. Ibibenta ko ang katawan ko para sa isang bata na kukunin din sa akin pagkatapos. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kapag dumating na ang araw na yon. Umiwas siya ng tingin at uminom mula sa kanyang baso. Huwag mong isipin ang dulo, Athena. Isipin mo ang kasalukuyan. Isipin mo na sa bawat araw na nandito ka, ligtas ka, walang mananakit sa iyo rito? Bakit kailangan na dumaan sa ganitong proseso? Tanong kong ulit. Isang bilyonaryong katulad mo, Alexander, isang pitik mo lang, libo-libong babae ang pipila para maging asawa mo o maging ina ng anak mo. Humigpit ang hawak niya sa baso. Dahil ang pag-ibig ay isang kahinaan na hindi ko kayang bayaran. Ang pamilya ay isang negosyo at sa negosyo, kailangan mo ng kontrol. Ang pagkakaroon ng asawa ay nangangahulugan ng pagbibigay ng bahagi ng kontrol na yon. Ikaw ay isang malinis na transaksyon. Napayuko ako. Masakit marinig na para sa kanya, isa lang akong paraan para mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Sabi mo, ampun mo ako kaya mo ako pinili. Wala ka na ba talagang alam tungkol sa pinagmulan ko? Tumingin siya sa akin ng matagal, tila may kinikilati sa mukha ko. Bakit? May gusto ka bang malaman? Minsan nararamdaman ko na parang may kulang, na parang hindi lang ako yung Athena na nakatira sa maliit na barangay. Pero siguro nga, guni-guni ko lamang yon. Napait akong napangiti. Nalapit sana siya, tila may gustong sabihin nang biglang mag-ring ang kanyang telepono. Agad bumalik ang seryoso at malamig niyang ekspresyon. Kailangan ko nang bumalik sa loob. May meeting pa ako sa mga investors sa Europe via video call. Pumasok ka na rin. Maagang appointment mo sa ospital bukas para sa final hormonal injections. Tumango ako at pinanood siya na maglakad papalayo. Habang tinitingnan ko ang kanyang likod, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa akin. Isang pakiramdam na hindi ko dapat maramdaman para sa isang lalaking katulad niya. Kinabukasan habang nasa ospital kami para sa paghahanda, may isang matandang lalaki akong nakasalubong sa hallway. Nakasuot siya at mukhang mayaman din. Pero nang makita niya ako, bigla siyang napatigil. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at tila nakakita ng multo. Clarice? Mahina niyang sambit habang nakatitig sa mukha ko. Napakunot ang noo ko. Pasensya na po, Athena po ang pangalan ko. Bago pa siya makapagsalita ulit, lumapit na si Alexander at tinawakan ako sa siko. May problema ba rito? Tanong niya sa matanda na may halong pagbabanta sa boses.
Wala, Alexander. Akala ko lang nakita ko isang taong matagal nang nawala. Sabi ng matanda, bago mabilis na naglakad palayo. Nagtataka akong napatingin kay Alexander. Sino siya? He is a business rival. Don't mind him. Maikling sagot ni Alexander, pero napansin ko ang bahagyang pagkikbit ng hawak niya sa braso ko. Let's go. We have a schedule to follow. Habang naglalakad kami, hindi mawala sa isip ko ang pangalang binanggit ng matanda. Clarice, sino siya? Ang buong akala ko'y magiging mechanical ang lahat. Gigising ako, kakain ng masasustansyang pagkain, at sa susunod na sa bawat utos ng mga doktor na binabayaran ni Alexander. Ngunit habang tumatagal ako sa loob ng mansyong ito, mas lalong nagiging malabo ang hangganan ng aming kasunduan. Sumapit ang gabi at wala pa ring anino na Alexander na dumarating. Sabi ni Manang Sol may mahalaga rotong gala sa isang charity event na dinalohan ng mga pinakamalaking pangalan sa bansa. Dapat sana natutulog ako dahil kailangan ng katawan ko ng pahinga para sa susunod na yugto ng aming plano, pero hindi ko magawang ipikit ang aking mga mata. Naupo ako sa malawak na sofa sa main living area. Yakap ang isang throw pillow. Pinapanood ko ang bawat paggalaw ng kamay ng malaking clock sa dingding. 12:00, 1:00, 2:00. Hindi ko alam kung bakit ako naghihintay. Siguro dahil sa loob ng mansyong ito, siya lang ang tayong koneksyon ko sa realidad. Kahit pa ang realidad na iyon ay isang transaksyon lamang. Sa sobrang pagod, hindi ko namalayan na unti-unti nang bumibigat ang aking mga talukap hanggang tuluyan na akong dinalaw ng antok sa gitna ng katahimikan. Nagising ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto at ang mabibigat na yabag ng sapatos sa marmol na sahig. Napabalikwas ako ng bangon at nakita ko si Alexander. Gulo-gulo ang kanyang buhok, maluwang ang kanyang korbata at ang kanyang tuxedo jacket ay nakasabit na lamang sa kanyang braso. Amoy alak siya. Malakas ang amoy ng alak na humahalo sa kanyang matapang na pabango. Alexander, gabi na. Bakit ngayon ka lang? Tanong ko habang papalapit sa kanya para sana tulungan siya. Huminto siya at tinitigan ako. Ang kanyang mga mata na dati malamig at kalkulado, ngayon puno ng apoy at kalituhan. Sa isang igla, pinawakan niya ako sa braso at tinila papalapit sa kanya. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bakit gising ka pa? Paos niyang tanong. Ang kanyang boses ay merong halong pait. Sabi ko sa iyo, wag mo kong hintayin. Hindi ko lang napansin ang oras. Hindi na natapos ang sasabihin ko dahil bigla niyang sinakop ang aking mga labi. Ito ay isang halik ng pag-ibig. Ito ay halik ng isang lalaking tila may gustong takasan. Isang halik na puno ng pangungulila at bagsik. Nabitawan ko ang hawak kong unan. Sinubukan kong kumawala ngunit ang kanyang mga kamay, tila baka na nakapulupot sa aking bewang. Sa gabing yon, sa gitna ng kalasingan at bugso ng damdamin, nangyaring hindi dapat mangyari. Nilabag namin ang pinaka-importanteng panuntunan ng aming kontrata. Sa mga sandaling iyon, hindi ako isang surrogate at hindi siya isang kliyente. Kami ay dalawang taong naghahanap ng init sa gitna ng malamig na mundo. Nang matapos ang lahat, dinala niya ako sa kanyang silid at doon kami kapwa nakatulog sa pagod. Ngunit sa kalaliman ng gabi nagising ako dahil sa kanyang mahinang pag-ungol. Pawis na pawis si Alexander na tila binabangungod. Wag mo kong iwan? Bulong niya sa gitna ng pagtulog. Inabot ko ang kanyang noo para punasan ang pawis niya. Ngunit napatigil ako nang marinig ko ang totoo niyang sinabi. Isabella, please. Isabella, don't go. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Napatitig ako sa kanyang natutulog na mukha. Ang sakit na nakaguhit sa kanyang mga labi habang binabanggit ang pangalang iyon ay hindi matatawaran. Isabella? Sino siya? Siya bang dahilan kung bakit ayaw ni Alexander na magmahal muli? Siya bang dahilan kung bakit kailangan dumaan sa surrogacy ang pagkakaroon niya ng anak? Nanatili akong gising hanggang sa mag-umaga. Nakatitig sa kisame habang yakap ang sarili ko. Sa loob ng silid na to, sa tabi ng lalaking nagmamayari ng aking bawat hininga, pakiramdam ko'y mas lalo lang akong naging estranghero. Ang aking pangalan ay Athena, ngunit sa puso ni Alexander, tila may renang nakaupo. Isang babae na nagngangalang Isabella na tila multong laging nakasunod sa amin. Nang sumikat ang araw, dahan-dahan akong bumangon at iniwan siyang natutulog.
habang naglalakad ako pabalik ng sarili kong silid. Isang katanungan ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Sino si Isabella sa buhay ni Alexander at anong papel ang gagampanan ko sa kwentong to kung ang puso niya ay nakatali pa rin sa nakaraan? Nang sumunod na umaga, nagising akong may mabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Ang sikat ng araw na tumatagos sa manipis na kortina ng silid ni Alexander ay tila nanunuro ng pagkakamaling nagawa ko kagabi. Dahan-dahan akong bumangon, sinusubukang wag gumawa ng ingay, ngunit bago pa man ako makalabas ng kama, narinig ko na ang malalim at paos na boses ng lalaking nasa tabi ko. "Athena?" Napatigil ako. Lumingon ako at nakita ko si Alexander na nakaupo na sa kama, hinihilot ang kanyang sentido. Wala nang karasingan sa kanyang mga mata, napalitan to ng pamilyar na lamig at kontrol. Ang Alexander na mapasok kagabi ay tila isang panaginip na lamang na biglang naglahaw sa pagsikat ng araw. "Alexander, gising ka na pala." Mahina akong sabi, pilit na inaayos ang aking sarili. Hindi siya tumingin sa akin. Nanatili ang paningin niya sa malayo, tila malalim ang iniisip. Tungkol sa nangyari kagabi, panimula niya. Huminto siya at sa sandaling bawat segundong pananahimik niya, lalong bumilis ang tibok ng puso ko. I was drunk. I wasn't in my right mind. Hinarap niya ako at ang kanyang titig ay parang yelo na bumuon sa balat ko. "Huwag mong bigyan ng kahulugan ang nangyari, Athena. It was a mistake. Isang pagkakamali na hindi na dapat maulit. Kalimutan mong lahat ng narinig o naramdaman mo kagabi. Walang ibig sabihin yon. Parang may kung anong kumurot sa puso ko. Alam ko ang posisyon ko, alam ko ang kontrata, pero marinig mula sa kanya na ang gabing yon ay isang basura lang na dapat itapon ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan ko. Naalala ko ang pagbanggit niya sa pangalang Isabella. Ang sakit sa boses niya na tila doon lang siya naging totoo. Naiintindihan ko. Sagot ko, pilit pinatatatag ang aking boses. Isa lang akong surrogate. Ang trabaho ko'y dalhin ng anak mo, hindi ang pakialaman ng nararamdaman mo. Isang mabilis na pagdaan ng guilt ang nakita ko sa kanyang mga mata, pero agad din tong nawala. Tumayo siya at kinuha ang kanyang robe. "Mabuti kung ganun. Mag-ayos ka na. Ipapacheck up kita kay Dr. Saavedra mamaya para masiguro kung may naging epekto ang nangyari sa mga gamot na in-inject sa'yo. From now on, mananatili tayo sa plano." Lumabas ako ng silid niya at tila isang talunan. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, naging mas mailap si Alexander. Halos hindi niya ako tinitingnan kapag sabay kaming kumakain. Ang mansyon na dati tahimik naging mas nakakabingi dahil sa tensyong namumuo sa pagitan naming dalawa. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Sa tuwing gigising ako sa umaga, tila umiikot ang paligid ko. Ang paborito kong amoy ng nilulutong almusal ni Manang Sol ay biglang nagiging sanhi ng matinding pagsusuka. Pakiramdam ko, palaging pagod ang katawan ko kahit wala naman akong ginagawa kundi magpahinga. Isang hapon, habang nasa sala ko, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Muntik na akong mabawal kung di lang ako mabilis na nasalo na Alexander na nooy kapapasok lamang ng bahay. "Athena, anong nangyayari sa'yo?" Bakas ang pag-aalala sa boses niya habang mahigpit na nakahawak sa aking balikat. Nahihilo lang ako, baka dahil sa init. Pagdadahilan ko, pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, muli akong nakaramdam ng pagbaliktad ng sikmura. Mabilis akong tumakbo patungo sa pinakamalapit na banyo at doon naglabas nang wala namang laman ang aking tiyan. Naramdaman ko ang kamay ni Alexander na humahaplos sa likod ko habang inaabot ang isang baso ng tubig. Nang mag-angat ako ng tingin, nakita ko ang tensyon sa kanyang mukha. "Tumawag ka kay Dr. Saavedra." Utos niya sa isa sa mga bodyguard sa labas. Ngayon din. Dinala ko sa klinik at doon sinailalim sa serye ng mga tests. Habang naghihintay ng resulta, nakaupo lang si Alexander sa tabi ko. Di bumibitaw sa pagkakahawak sa folder na naglalaman ng aming kontrata. Ang katahimikan sa loob ng puting silid ay nakakabaliw. Pumasok si Dr. Saavedra na may malapad ng ngiti sa kanyang mga labi. "Congratulations, Mr. Del Fierro. The implantation and the natural process were successful. Miss Athena is pregnant?" Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Alexander. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong to, di ko na mabasa anuman ang nasa isip niya. Tuwa ba o takot? "Ligtas ba ang bata?" tanong ni Alexander. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi ko may paliwanag na emosyon.
Lahat ay normal, Mr. Delfero. Sa katunayan, masyadong mataas ang kanyang HCG levels para sa isang normal na pagbubuntis. Pero titignan natin sa unang ultrasound sa sunod na buwan kung anong ibig sabihin nito. Paliwanag ng doktor. Pagbalik namin sa mansyon, di pa rin nagsasalita si Alexander. Pero bago niya ako iwan sa tapat ng silid ko, huminto siya at lumingon. Athena, tawag niya. Alagaan mong sarili mo. Hindi lang to tungkol sa kontrata ngayon. May buhay na sa loob mo, ang buhay ko. Tumango ako pero sa likod ng aking isipan, di ko makalimutan ang pangalang Isabella. Habang lumalaki ang bata o mga batang ito sa loob ko, alam ko, mas lalo magiging komplikadong lahat. Dahil sa bawat araw na lumilipas, ang pag-ibig na ipinagbabawal sa kontrata, tila unti-unting kumakatok sa pintuan ng aking puso. Sa kabila ng babala na wala tong puwang sa mundo ni Alexander Delfero, lumipas sa mga ilang linggo, nagmamadaling agos ng ilog. Ang mansyon ng mga Delfero na dati isang malamig na estruktura, unti-unti nang nagkaroon ng iba't ibang timpla. Hindi dahil nagbago si Alexander, kundi dahil sa tensyong hindi ko maiwasang maramdaman sa tuwing magtatamang aming mga mata. Pagkatapos ng gabing yon, naging mas maingat siya. Isang hapon habang nagbabasa ako sa garden, napansin ko isang bukas na pinto sa bahagi ng mansyon na madalas laging nakakandado. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan na akong lumalapit. Ang silid ay puno ng mga litrato, mga painting at mga gamit na tila nakaimbak na lang sa alikabok. Sa gitna ng silid may isang malaking portrait na isang babae. Ang babaeng may napakagandang ngiti, mahabang buhok at mga matang puno ng buhay. Siya si Isabella, boses ni Alexander mula sa aking likuran. Di ko man lang narinig ang pagdating niya. Ang aking asawa? Naramdaman ko ang pagtibok ng puso kong bumilis. Akala ko patay na siya? Tumawa si Alexander, isang tawang puno ng pait. Yun ang gusto niyang isipin ng mundo para walang humabol sa kanya. Umalis siya, Athena. Iniwan niyang lahat ng karangyaan na to dahil mas pinili niya ang kanyang pangarap kaysa sa akin. Mas pinili niyang maging isang sikat na fashion designer sa Paris kaysa manatiling nakakulong sa mundong to. Napatingin ako sa kanya. Ang sakit sa kanyang tinig ay hindi na nakatago. Bakit di mo siya pinigilan? Pinigilan ko siya. Sagot niya habang nakatingin sa portrait. Pero ang mga taong tulad ni Isabella, kapag may gustong maabot, hindi sila lilingon. Kaya eto ko ngayon naghahanap ng tagapagmana para sa imperyong binuo ko. Kahit ang babaeng dapat sanang kasama ko dito ay mas pinili ang kanyang sariling kaligayahan. Ang bawat salita'y parang latay sa aking damdamin. Kaya pala ganun siya kadesidido sa kontrata. Gusto niyang patunayan kay Isabella na kaya niyang magpatuloy, na kaya niyang bumuo ng pamilya kahit wala ito. Isa lamang kong instrumento para sa kanyang paghihiganti sa nakaraan. Kinabukasan, dinala ko ni Alexander para sa aking regular na check-up. Habang nasa biyahe, hindi kami nagkikibuan. Ang bawat pagliko ng sasakyan ay parang pag-ikot ng aking tiyan. Pagdating sa klinika, ramdam ko ang bigat ng presensya ni Alexander sa aking tabi. Habang nilalagyan ng gel ang aking tiyan para sa ultrasound, nakatitig lang si Alexander sa monitor. Ang kanyang mga kamay nakakuyom, tila may kinatatakutang makita. Ang doktor na si Dr. Saavedra ay tahimik na iginalawang probe. Everything looks normal, Mr. Delfero. Wika ng doktor habang sinusuri ang imahe sa screen. Healthy ang bata, maayos ang development, normal ang heart rate at nasa tamang sukat para sa kanyang edad. Huminga na maluwag si Alexander. Good! Paglabas namin ng klinika, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Alexander? Tawag ko sa kanya habang papunta kami sa parking lot. Kung sakaling bumalik siya, kung sakaling bumalik si Isabella, anong mangyayari sa kontrata natin? Anong mangyayari sa anak mo? Tumigil siya sa paglalakad at lumingon sa akin. Ang kanyang mga matay naging singdilim ng gabi. Hindi siya babalik, Athena. At kahit bumalik pa siya, huli ng lahat. Ang anak na sa napupunan mo ay nakalaan para sa Delfero at di ko hayaang may makialam pa sa buhay ko. Sumakay kami sa sasakyan ng walang kibo. Habang tumitingin ako sa labas ng bintana, di ko mapigilang mapaisip. Kung buhay pa si Isabella, nasaan siya? At bakit pakiramdam ko ang pagkakaroon ng anak sa isang bilyonaryong tulad ni Alexander ay hindi lamang pagtupad sa kontrata kundi pagpasok sa isang mas malaking labirinto ng mga lihim at nakaraan. Habang hawak-hawak kong aking tiyan, naramdaman ko ang isang kakaibang pangamba. Di pa namin alam ang tunay na sorpresang dala ng aking pagbubuntis. Ngunit ramdam ko ang bawat paglipas ng araw, unti-unti nang naglalapit sa amin sa isang katotohanan na hindi na namin matatakbuhan.
Lumipas ang mga buwan. Tila nagbagong ikot ng mundo sa loob ng mansyon. Di ko na matandaan kung kailan saktong nagsimula, pero ang pagtrato ni Alexander sa akin, di gaya na isang surrogate mother. Di na to usapin ng kontrata o ng tagapagmanang nasa sinapupunan ko. Madalas na siyang umuwi ng maaga. Minsan dinadatan niya ako sa garden at sabay kaming naglalakad habang kinukwento niya ang mga plano niya para sa hinaharap. Sa hapagkainan, di na siya nagbabasa ng dyaryo. Nakatuon na ang atensyon niya sa akin. May mga pagkakataon na inahaplos niya ang aking tiyan at ang bawat paghaplos na yon, nararamdaman ko ang kuryenteng dumadaloy sa aking buong pagkatao. Isang gabi, habang nanonood kami ng lumang pelikula sa library, di ko na malayang nakasandal na pala ako sa balikat niya. Hinayaan niya lang ako. Dahan-dahan inangat niya ang aking baba at tiningnan ako ng malalim. Isang titig na puno ng lambing. Isang titig na di ko akalaing ibibigay na isang lalaking tulad ni Alexander. Athena, bulong niya. Ang boses niya'y malambot, halos isang haplos. Sa bawat halik na pinagkakalob niya, tila ba binubura niya lahat ng sakit at pagdududa na pumasok sa isip ko. Naging intimate kami, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa pangangailangan na maging isa sa mga sandaling iyon. Sa loob ng ilang linggo, pakiramdam ko, tunay kaming mag-asawa. Nalimutan ko ang tungkol kay Isabella. Nakalimutan kong ako'y binayaran lamang. Sa piling niya, naniwala ako na maaaring maging totoong lahat. Ngunit lahat ng magandang panaginip may katapusan. Nagsimula to sa mga tawag na kailangan sagutin sa labas ng silid. Ang mga meeting na biglang nagiging emergency. Ang mga gabing di na siya umuwi para sabay kaming kumain. Isang gabi, 3:00 na madaling araw, nang makarinig ako ng yabag sa hallway. Gising pa ako, hinihintay ang pagbukas ng pinto. Nang tuluyan tong bumukas, sumulubong sa akin ang isang Alexander na hindi ko kilala. Lasing siya, oo, pero di yun ang dahilan kung ba't kumabog ang dibdib ko sa kaba. Ang amoy, ang matapang at matamis na amoy ng pabango ng babae ay dumikit sa kanyang mamahaling suit. Hindi yon ang pabangong ginagamit ko. Hindi yon ang pabangong amoy ng mansyong ito. Alexander? Tawag ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses kahit nanginginig ng aking tuhod. Tiningnan niya ako pero ang mga mata niya parang nakatingin sa kawalan. Hindi siya ngumiti. Di niya ako nilapitan para yakapin tulad ng dati. Natutulog ka na dapat, Athena. Saan ka galing? Tanong ko. Nagtrabaho ako. Maraming dapat ayusin sa kumpanya. Maikling sagot niya habang hinuhubad ang kanyang jacket. Amoy na amoy ko ang bango ng ibang babae dito. Pakiramdam ko na susuka ko. Hindi dahil sa pagbubuntis kundi dahil sa hapdi sa aking sikmura. Lumapit ako, tinawakan ang kanyang braso, pero mabilis niya itong inilayo. Don't touch me, I'm tired. Ang paglayo niya ay parang sampal. Ang init na nararamdaman ko sa tuwing hawak niya ako ay biglang napalitan ng yelo. Sa bawat gabing sumusunod, naging mas malala ang lahat. Laging madaling araw na akong umuwi, laging amoy pabango ng babae ang kanyang damit at sa tuwing tatanungin ko siya, ang tanging sagot niya ay ang nakabibinging katahimikan o ang malamig na utos na huwag siyang pakialaman. Ang mga moment na dati punong-puno ng pagmamahalan ay napalitan ng pader na di ko na muling matitibag. Tinitigan ko ang tiyan na nagsisimula ng umalsa. Sabi niya ako ang mahalaga. Sabi niya ang anak namin ang prioridad. Pero habang tumatagal naiisip ko, babalik ba si Isabella? Yan ba ang dahilan ng pagbabago niya? Isang gabi habang nakatayo ako sa balcony at pinagmamasdan ng kanyang pagdating, nakita ko siyang bumaba sa sasakyan. Hindi siya mag-isa. May kasama siyang babae sa loob ng sasakyan na hinaplos ang kanyang pisngi bago to umalis. Nang pumasok siya ng silid at makita ko nakatingin sa kanya, wala siyang bakas ng guilt. Tinitigan niya lang ako ng may halong inis. Huwag mo kong hintayin sa susunod, Athena. May mga bagay na hindi mo na dapat intindihin. Sa sandaling yon na pagtanto ko, ang dating Alexander na naging malapit sa akin ay naglaho na. Ang asawa ko sa loob ng panaginip ay unti-unti nang bumabalik sa pagiging estrangherong bilyonaryo na bumili sa akin. At ang pinakamasakit sa lahat, wala akong magawa kundi tanggapin ang bawat hapdi dahil ang bawat hininga ko'y nakatali pa rin sa kanya. Ang lamig ng gabi humahaplos sa aking balat, ngunit mas matindi ang hapdi sa aking sikmura. Magdadalawang linggo na akong nakakaranas ng matinding cravings at ngayong gabi, tayong nasa isip ko yung maasim na manggang hilaw at bagoong. Pakiramdam ako mababaliw ko kung di ko ito makakain. Lumapit ako kay Alexander sa library habang seryoso siyang nakaharap sa kanyang laptop. Alexander, pwede bang magpabili ng mangga o kahit anong maasim? Di niya inaalis ang tingin sa screen.
It's 2 in the morning, Athena. Matulog ka na. Di ka na bata para maghanap ng ganyan oras-oras. Pero nagugutom ako. Mahinang gait ko. Mag-oatmeal ka na lang. Hindi ako magpapatawag ng tauhan para lang sa gantong oras. Matulog ka na. Pagtatapos niya, sabay sarado ng kanyang laptop na parang isang pader na di ko pwedeng lagpasan. Nahiya akong gumising ng mga bodyguard o katulong. Kilala ko si Alexander, ayaw niya ng abala. Kaya na makita kong nakabukas ang side gate ng mansyon, dahan-dahan akong lumabas. Ang subdivision na ito ay may 24-hour convenience store malapit sa guardhouse. Kahit malayo to, naglakad ako. Wala akong alam sa pag-drive at sa tingin ko, di rin ako papayagang mag-drive ng bilyonaryo yon. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang dalang payong, wala ring masasakyan. Basang-basa ako pagdating ko sa tindahan. Nanginginig ang buong katawan ko pero nakangiti ako dahil hawak ko ng plastic na manggang gusto ko. Pagbalik ko sa mansyon, halos hindi na ako makahinga sa lamig. Nang buksan ko ang main door, napatigil ako. Nakatayo si Alexander sa gitna ng sala, hawak ang kanyang telepono at tila nagwawala sa galit. "Saan ka galing?" sigaw niya. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Halos mapatulon ng mga katulong na nakatayo sa gilid. Bumili lang ako ng... Bumili? Sa gitna ng bagyo? Mag-isa? Lumapit siya sa akin ng mabilis. Hinablot ang plastic sa kamay ko at tinapon to sa sahig. "Ano ka, bata? Bakit di ka marunong sumunod? Paano kung may nangyari sa'yo? Paano kung nadulas ka? Paano ang anak ko?" "Hindi ko naman gustong mangyari to eh." Naiiyak kong sagot. Yakap ang basa kong sarili. "Gusto ko lang kumain, Alexander. Nakakaya namang utusan ng mga bodyguard at ang mga katulong. Dahil lang sa pagkain ko. Hindi mo trabahong maging martir." Sigaw niya ulit. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Hinubad niya ang kanyang coat at binalot to sa akin ng napakahigpit. Halos saktan ako sa diin. "Ang buhay mo, ang bawat galaw mo, pag-aari ko. Wala kang karapatang ilagay ang sarili mo sa panganib ng walang pahintulot ko." Hinila niya ako pakit sa hagdan. Di ako makapalag. Ang galit niya hindi lang galit, ito ay pag-aari. "Dito ka lang sa silid. Wag na wag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Kung gusto mo ng pagkain, gisingin mong buong mansyon kung kailangan, pero wag mong susubukang lumabas ng mag-isa." Iniwan niya ako sa loob ng silid at padabog na sinara ang pinto. Naupo ako sa sahig, umiiyak, habang yakap ang basang coat niya na amoy pa rin ang pabango ng ibang babae. Ang bawat sigaw niya ay masakit, pero mas masakit ang katotohanan na hanggang ngayon ang tingin niya sa akin ay isa lang property na dapat ingatan para sa kanyang interes. Sa kabila ng galit niya, di ko maiwasang makaramdam ng takot. Ang pagbabago ni Alexander mula sa pagiging malambing tungo sa pagiging agresibo at laging wala ay hindi ko na maipaliwanag. Habang dahan-dahang gumagapang ang lamig ng gabi, nararamdaman ko ang unang pagtibok ng buhay sa loob ko na tila ba nakikiramay sa aking kalungkutan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matitiis ang ganitong buhay. Ang mansyon ay tila naging isang malawak at malamig na libingan ng mga pangarap. Simula ng gabing yon sa ulan, di na muling nagbago ang pakikitungo ni Alexander. Ang kanyang mga mata na dati ay nagbibigay ng init ay naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat pagtatangka kong lumapit ay sinasalubong ng matalim na katahimikan o kaya naman matatalim na salitang tila mga punyal na humahaplos sa aking pagkatao. "Bakit kailangan mong lumabas ng mag-isa?" tanong niya sa akin isang umaga, habang ang boses puro ng galit na hindi ko na maintindihan. "Gusto mo bang ipakita sa mundo na hindi kita kayang alagaan? O gusto mo lang talagang mapahamak ang anak ko?" "Gusto ko lang naman ng maasim, Alexander." Mahina akong sagot. Nakayoko at nakatingin sa aking mga paa. "Ayokong makaabala. Huwag mo kong gamitin ng ganyang dahilan." Mariin niyang sagot. "Ang tanging papel mo rito ay magdala ng bata ng maayos, wala nang iba." Ang mga salitang yon ang nagdurog sa huling piraso ng aking pag-asa. Sa loob ng 5 buwan, naniwala akong unti-unti na siyang nahuhulog sa akin. Naniwala ako ang mga gabi ng ating pagkakalapit ay may ibig sabihin. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na ako'y isang bilanggo lamang sa gintong hawla na ito. Ngayong araw ang pinakahintay ko, ang gentle ultrasound. Isang buwan ko itong pinaalala sa kanya, umaasang baka kahit sa pagkakataon to, maging mag-asawa kaming muli. Isang pamilyang nakatingin sa monitor habang nakakita ang bunga ng aming pagsasama. "Alexander, pupunta tayo sa ospital mamaya, di ba?
Tanong ko sa pagkainan habang aking mga kamay nanginginig na sa ilalim ng mesa. Hindi siya tumitingin sa akin. Nanatili ang kanyang paningin sa kanyang tablet. Di ako makakasama, Athena. May mga bagay na mas importante sa opisina kaysa sa isang rutineng check-up. Pero itong unang pagkakataon na malalaman ang gender ng bata, pilit ko kahit na nararamdaman ko na ang pamumuo ng luha sa aking mga mata. Akala ko ba? Akala ko ba importante ito sa'yo? Importante ang bata, Athena. Hindi ang presensya ko sa bawat segundo ng pagbubuntis mo. Sagot niya ng walang emosyon bago tumayo at lumabas ng dining hall. Nag-isa akong pumunta sa ospital. Habang nakahiga ako sa malamig na mesa ng ultrasound, ang doktor na si Dr. Saavedra, tahimik na ginalaw ang probe sa aking lumalaking tiyan. Ang bawat paggalaw nagbibigay sa akin ng kaba. Everything looks good, Athena. Panimula ng doktor, ngunit may bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Wait, let me just check this again. Lumipas ang ilang minuto na tila isang oras. Nakatitig lang ako sa kisame, hinihintay ang hatol. May problema ba, Doc? No, Athena, actually, I'm surprised. Ngumiti ang doktor at tinuro ang screen sa akin. Look, here is the first one and here is the second and oh my, here is the third. Triplets, Athena. 3 malulusog na sanggol. Nanlaki ang aking mga mata. 3? Hindi ko inaasahan ng ganitong sorpresa na dala ng tadhana. Ang saya at takot ay naghalo sa aking puso. Gusto kong tumili. Gusto kong magdiwang, ngunit ang susunod sa naisip ko ay si Alexander. Dapat itong malaman? Pag-uwi ko sa mansyon, bitbit ko ang mga litrato ng ultrasound na nakatago sa aking bag. Pagpasok ko sa sala, nakabukas ang telebisyon. Ang mga tauhan sa mansyon ay abala. Tila walang pakialam sa tensyon na unti-unting bumabalot sa hangin. Huminto ako na makita ang balita sa screen. Sa isang eksklusibong balita, kumpirmado, nagkabalikan na ang bilyonarong si Alexander Del Fierro at ang kanyang asawa na si Isabella. Matapos ang ilang taong pananatili nito sa Paris, di na may tago ang saya ng mag-asawa habang namataang magkahawak kamay sa isang gala kagabi. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Sa screen, kitang-kita ko si Alexander. Nakangiti siya. Isang ngiti na hindi ko kailanman nakita sa loob ng 5 buwan. Hawak niya ang kamay ni Isabella, ang babaeng napakaganda, ang babaeng laging nasa puso niya. Nabitawan ko ang clutch bag na hawak ko. Ang envelope na naglalaman ng ultrasound ay nalaglag sa sahig. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Alexander, mukhang galing mismo sa event na pinapakita sa TV. Pagkakita niya sa akin na nakatayo sa harap ng telebisyon, sandali siyang natigilan, ngunit wala siyang bakas ng guilt o pag-aalinlangan. Napanood mo na pala? Sabi niya sa malamig na tono. Tinignan ko siya ng diretsyo. Ang aking mga matay walang bakas ng emosyon, walang luha, walang panginginig ng boses, at higit sa lahat walang paghahabol. Para sa akin, ang lalaking nasa harap ko ay isa na lamang estranghero, isang kliyenteng tapos na ang kontrata. Sana'y naging tapat ka na lang nung una pa lamang? Wika ko sa boses na kalmado at kasing lamig ng hangin sa labas. Para hindi ako umasa na ang isang tulad mo ay may kakayahan na magmahal ng iba bukod sa sarili mo. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Nagtataka marahil kung ba't wala akong nakikita na gumuhong mundo sa harapan niya. Inaasahan siguro niya na nagmamakaawa ako o baka manunumbat. Ngunit hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahan na makita akong talunan. Tungkol nga pala sa dinadala mo, Athena, panimula niya. Ang boses niya ay walang emosyon. Para nag-uusap lamang kami tungkol sa isang simpleng transaksyon sa opisina. Nagbagong isip ko, hindi ko na kailangan ng anak na nanggagaling sa'yo. Napatigil ako. Pinapanatili ang aking tigas. Anong ibig mong sabihin? Babalik na si Isabella? Diretsong sagot niya. At sa kanya ko na gusto na manggaling. Ang tagapagmana ko, babayaran kita ng 100,000 piso bilang kabayaran sa iyong serbisyo. Gusto kong lumayas ka rito at magpakalayo-layo. Ikaw na ang bahalang magdesisyon kung anong gagawin mo sa sinapupunan mo, hindi ko na ito pananagutan. Ang bawat salita niya ay nagpapatunay lamang na isa lang akong gamit na itatapon kapag luma na. Gusto ko sana na isigaw na 3 ang buhay na nasa loob ko, na ang tagapagmanang inaasam niya ay hindi lang isa, kung hindi triplets, pero natigilan ako. Nakita ko ang ngisi niya, isang ngising pulo ng pandidiri sa ideya na magkaroon siya ng anak ng isang ampon na katulad ko. Wala siyang karapatan sa mga batang ito. 100,000? Tanong ko.
Pilit na pinanatili ang kalmadong aura niya. Masyadong mababa ang halagang yan para sa isang dalfero pero sige, tanggap ko ang pera. Ituring na nating bayad na ang lahat. Sinungaling. Ang perang yon ay ang magiging pondo ko para itakas sa mga anak ko mula sa kanya. Umalis ka sa mansong to bago sumikat ang araw? Utos niya sabay talikod at naglakad patungo kay Isabella na naghihintay sa labas ng pintuan. Hindi ako lumingon. Di ako nagpakita ng kahit anong pahiwatig ng sakit. Sa halip, pinaplos ko ang aking tiyan ng palihim. Huwag kayong mag-alala. Bulong ko sa aking sarili habang nararamdaman ang pintig ng tatlong buhay sa loob ko. Hindi niya kayo makukuha. Hindi niya kayo kayang itapon. Ako ang magpapalaki sa inyo at sa mundong to. Kayo lang ang tanging pamilyang kikilalanin ko. Tinalikuran ko ang mansyon. Ang bawat hakbang ko palabas sa isang hakbang patungo sa kalayaan. Ang daang milyon ay hindi kabayaran para sa paglayas ko. Ito ang aking puhunan para sa aming bagong buhay na malayo sa kanya. Alexander's POV. Ang sikat ng araw na tumatagos sa kortina ng aking silid ang gumising sa akin. Isang masakit na antok, ang bunga ng gabing puno ng pagtatalo at ang biglaang pagbabalik ni Isabella sa aking buhay. Pagmulat ko, ang unang hinanap ng mata ko ay ang figura ni Athena sa kabilang panig ng kama na dati madalas kong nararamdaman, ngunit ngayon puro kawalan na lang. Athena? Hindi ko alam kung bakit siya ang pumasok sa isip ko agad. Marahil dahil sa huling titig niya kagabi. Yung titig na walang halong takot, kung hindi, puro lamig. Bumangon ako, tinawag si Manang Sol. Ilang segundo lang bumukas ang pinto, pero hindi ang nakasanayan kong mahinahong katok ang narinig ko. Mabilis at nag-aaral ang yabag. Sir Alexander! Hingal na bunga ni Manang Sol. Ang mukha niya ay namumutla, tira nakakita ng multo. Si Miss Athena po, wala na siya sa silid niya. Hindi ko siya mahanap sa buong mansyon. Tumayo ako ng mabilis. Ang pagkataranta ay biglang gumapang sa aking katawan. Wala na? Anong ibig niyang sabihin na wala na? Anong wala na? Baka nasa garden lang. Sigaw ko kahit ang puso ko nagsisimula ng tumibok ng abnormal. Sir, tinignan na namin ang buong mansyon. Ang mga gamit niya, ang mga damit, wala nang lahat. Pati ang mga personal niyang gamit, wala na. Hindi ako nakapaghintay. Mabilis ako naglakad patungo sa silid na binigay ko kay Athena. Pagbukas ko ng pinto, ang hininga ko'y halos maputol. Ang silid ay malinis. Masyadong malinis. Ang walk-in closet ay bukas at wala ng laman. Ang mga damit na binili ko para sa kanya, ang mga gamit na inihanda ko, lahat naglaho na parang bula. Isang matinding pagkataranta ang biglang dumagsa sa akin. Bakit ako natataranta? Di ba yun naman ang gusto ko? Ang makawala sa kanya. Pero bakit parang may kung anong bahagi ng dibdib ko ang biglang nawala ng laman? Bumalik ako sa main hall, naglalakad ng pabalik-balik nang mapansin ko ang isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala. Isang brown envelope. Kinuha ko ito. Ang kamay ko ay bahagyang nanginginig. Binuksan ko ang loob at tumambad sa akin ng mga ultrasound results na hindi ko man lang binigyan ng pansin nung nakarang araw dahil sa pagmamadali ko kay Isabella. Habang binabasa ko ang mga notes ng doktor, nanigas ako. Multiple gestation, triplets, gender identification, female, 3 heartbeats detected. 3? Triplets? Babae silang lahat? Biglang nagdilim ang paningin ko. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila nawala. 3 anak? 3 supling na nasa loob na isang babaeng itinaboy ko ng walang kalaban-laban? Manang Sol! Sigaw ko, ang boses ay puno ng galit at takot. Itawag mo sa mga security. I-track ang bawat sasakyan na lumabas sa subdivision kagabi. Hanapin ninyo siya. Hanapin niyo si Athena ngayon din. Sir, hindi po namin makita. Wala pong record ng paglabas niya. Para siyang naglaho sa hangin. Hahanapin niyo siya. Basag ang boses ko. Kahit sang sulok ang bansa, hanapin niyo siya. Hindi siya po pwedeng mawala. Hindi niya pwedeng dalhin ng mga bata ng mag-isa. Bumalik ako sa library. Hawak ang ultrasound na iyon. Ang mga kamay ko'y nanginginig na sa tindi ng pagsisisi. Bakit? Bakit ko hinayaan na umalis siya? Bakit hindi ko man lang tingnan ang mga papel na ito? Sa gitna ng aking pagkataranta, nakita ko si Isabella. Nakatayo sa may pinto. Nagtataka sa aking inasta, pero hindi ko siya nakikita. Ang tanging nakikita ko lang ay ang mukha ni Athena. Ang mukha ng babaeng binuo ko, sinira ko at ngayon, tinakas kong 3 buhay na hindi ko man lang nagawang protektahan. Alexander, anong nangyayari? Tanong na Isabella. Di ako sumagot.
Nakaupo ako sa upuan, nakahawak sa aking ulo. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang bilyonaryong si Alexander Del Fierro ay walang kapangyarihan. Ang lahat ng pera ko'y walang halaga. Huli na ang lahat. Nakatakas na siya at dala niya ang tanging bagay na tunay na magpapatibay sana sa pangalan ko. Athena, nasaan ka? Isang linggo nang lumipas, ngunit pakiramdam ko, isang siglo na nakakalipas, wala nang gabing mawala si Athena. Ang mansyon na dati pinupuno ng tensyon ay nababalot ngayon ng isang nakamamatay na katahimikan. Ang bawat sulok nito, bawat upuan, bawat pasilyo, lahat sumisigaw ng kanyang pangalan. Sir, wala pa ring lead ang mga tauhan natin sa mga airport at bus terminal. Ang boses ni Mr. Santos, ang head ng aking security ay nanginginig. Ipagpatuloy ninyo, sigaw ko sabay hagis ng ashtray sa dingding. Hanapin niyo siya, kahit saang probinsya, kahit saang butas ng Pilipinas, hanapin niyo siya. Di na ako nakatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita kong imahe ni Athena. Hindi ang Athena na surrogate mother, kundi ang Athena na nakatayo sa harap ng telebisyon. Ang babaeng walang luha, ang babaeng tuluyan ng bumitaw. Ang bawat sipa na 3 sanggol sa loob ng kanyang tiyan ay tila isang sumpa na patuloy na humahabol sa aking konsensya. Triplets, 3 batang dugo, na ngayon ay nasa kung saan-saang lugar. Dala na isang babaeng minahal ko pala nang di ko na mamalayan. Alexander, kumalma ka naman. Boses ni Isabella mula sa pintuan ng library. Lumingon ako sa kanya. Ang babaeng inakala kong dahilan ng lahat. Ang babaeng pinangarap kong bumalik sa loob ng maraming taon. Sa nakalipas na mga araw, pilit kong hinahanap sa kanya ang dating spark na dati nagpapabilis ang tibok ng puso ko. Pero habang nakatingin ako sa kanya, ang nakikita ko na lang ay isang estranghero. Ang boses niya nakakairita, ang kanyang mga halik wala ng lasa. Hindi na kita mahal, Isabella. Ang katotohanan yon ay tumama sa akin na parang kidlat. Ang pagmamahal ko sa kanya ay naging alaala na lamang. Isang multo ng nakaraan na pinilit kong buhayin. Samantalang ang tunay na buhay, ang tunay na emosyon ay nasa babaeng itinaboy ko. Umalis ka muna, Isabella, utos ko sa malamig na boses. Alexander, asawa mo ko. Ano ba tong kinikilos mo? Bakit ba mas mahalaga pa ang babaeng yan kaysa sa akin? Dahil ang babaeng yan ang nagpadala ng mga anak ko. Sigaw ko na ikinagulat niya. At dahil siya ang kaisa-isang tao na nagpakita sa akin kung paanong magmahal nang walang hinihinging kapalit, habang ikaw ay naghintay lang ng tamang pagkakataon para bumalik sa karangyaan. Umalis siya ng padabog, ngunit hindi ko na siya pinigilan. Hindi na siya importante. Ang tanging importante ay mahanap si Athena. Naglakad ako tungo sa kanyang dating silid. Muli kong binuksan ang pinto. Ang amoy ng kanyang pabango ay nananatili pa rin sa mga kurtina kahit wala na siya. Naupo ako sa kama at hinaplos ang espasyong tinutulugan niya. Dito niya hinubog lahat ng pait at sakit. Habang ako, nagpapakasasa sa aking sariling ego. Naramdaman ko ang pagduro ng mainit na likido sa aking pisngi. Luha? Ako, si Alexander Del Fierro, umiiyak? Nasaan ka, Athena? Bulong ko sa hangin. Patawarin mo ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw palang kailangan ko. Bawat araw na lumilipas ay lalong nagiging miserable ang buhay ko. Ang mga investors meeting ay hindi ko na mapuntahan. Ang mga deal sa negosyo hindi ko na mapirmahan. Ang buong imperyo ko ay tila guguho na pero wala akong pakialam. Ang tanging gusto ko lang marinig ang boses niya kahit pa sigawan niya ako, kahit pa duraan niya ako sa mukha. Gabi-gabi bumabalik ako sa library at tinitingnan ang ultrasound. 3 maliit na puso. 3 anak na hindi ko man lang nagawang hawakan. Ang pagsisisi ay parang isang matalim na kutsilyo na araw-araw humahati sa aking dibdib. Ang lalaking dati may kontrol sa lahat wala na. Ang bilyonaryo ay naging isang taong basahan na lang na naghihintay ng himala. Athena, hindi ako titigil. Hahanapin kita. Kung kailangan kong sunugin ang buong mundo para lang makita ka ulit. Pero habang nakatingin ako sa labas ng bintana, sa gitna ng kadiliman, alam ko sa aking sarili, ang distansyang nilikha ko ay mas malawak pa sa karagatan. At ang bawat segundong lumilipas sa isang habang buhay na parusa para sa pagkakamaling di ko na maitatama. 5 taon. 5 taong parang isang habang buhay na pagdurusa. Ang imperyong itinayo ko mula sa walay unti-unti nang nagiging abo.
dahil sa kapabayaan ko, dahil sa pagiging miserable ko matapos ang pagkawala ni Athena. Ang mga board members unti-unting kumalas. Ang Del Fierro Holdings ay nasa bingit ng bangkarota. Di ko na inalintana ang pera. Ang tanging mahalaga lang sa akin ay ang bawat investigative report na natatanggap ko tungkol kay Athena, na lahat ay nauuwi sa wala. Nang tuluyang mapawalang bisa ang aming kasal ni Isabella, isang pagsasama na naging sumpa at hindi grasya, nagbagong lahat. Di na ako nag-aksaya ng panahon. Mabilis kong inasikaso ang pagpapatibay ng aming diborsyo. Tinitiyak na walang anumang ugnayan ang matitira sa pagitan namin. Di ko na hinanap ang halina niya dahil ang bawat sandaling kasama siya ay nagsisilbing paalala lamang sa pagkakamaling pinalayas ko ang tanging babae na nagbigay kulay sa mundo ko. Ngayon tuluyan na ako nag-iisa, dala ang bigat ng pagsisisi na walang katapusan at ang nakapapagod na paghahanap sa babaeng totoong nagmamahal sa akin. Sir, darating na po ang investor, sila na ang huling pag-asa natin. Bulong ng aking sekretarya habang naglalakad kami patungo sa boardroom. Ayusin mong lahat, sagot ko. Ang boses ko'y tuyo at pagod. Wala na akong pakialam kung sinong investor na to. Gusto ko lang matapos ang araw na to. Pagbukas ko ng pinto ng boardroom, sinilubong ako ng isang napakagandang babae na nakatalikod sa akin. Nakasuot siya ng isang mahaling puting suit. Ang kanyang buhok ay maikli at elegante at ang kanyang tindig ay nagpapamalas ng kapangyarihang di ko nakalang taglay niya. Nang humarap siya, halos mabitawan ko ang folder na hawak ko. Athena, hindi ito po pwedeng mangyari. Ang bawat linya ng kanyang muka, ang talim ng kanyang mga mata, ang kanyang tindig, siya nga ito. Pero hindi na siya ang Athena na iniwan ko sa mansyon. Ang babaeng nasa harap ko ngayon, hindi na isang surrogate. Siya ang mismo nagmamay-ari ng kapangyarihan. Mr. Del Fierro, wika niya. Ang boses niya ay malamig, profesional at walang bahid ng anumang pagkilala. Salamat sa pagpapaunlak sa meeting na ito. Ang meeting ay isang impyerno. Di ako makapagsalita ng maayos. Bawat tingin ko sa kanya, nararamdaman ko ang pagtibok ng puso ko na tila sasabog. Siya ang naglalatag ng kondisyon para sa pagligtas ng aking kumpanya. Siya ang may hawak ng lahat. Nang matapos ang meeting, isa-isa nang lumalabas sa mga tao hanggang sa kaming dalawa na lamang ang natira sa silid. Ang katahimikan ay nakabibingi. Di ko na napigilan ang aking sarili. Tumayo ako, nilapitan siya at bago pa siya makaiwas, niyakap ko siya na mahigpit. Athena, garalga ng boses ko. Buhay ka, hinanap kita sa bawat sulok ng mundo. Ngunit sa halip na mainit na yakap, nakaramdam ako ng matinding pagtulak. Malakas, mabilis. Huwag mo kong hawakan, matalim niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na hindi ko pa nakita dati. Huwag mo kong hahawakan, Alexander. Athena, pakiusap, ang mga bata. Nasaan ang mga bata? Pilit kong tinatanong. Ang boses ko'y puno ng pagsusumamo. Alam kong triplet sila. Nakita kong ultrasound. Nasaan sila? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngising puno ng pagkamuhi. Ang mga bata? Ang mga bata na gusto mo sana ipatapon para kay Isabella. Ang mga bata na wala kang pakialam ng mga panahong iyon? Hindi, Athena. Nagkamali ako. Wala na sila. Putol niya sa akin. Ang boses niya ay parang yelo. Walang bakas ng emosyon. Pagkatapos mong sabihin di mo sila kailangan. Pagkatapos mong ituring na basura ang mga anak ko, nagdesisyon ako. Hindi ko sila nilabas sa mundong to para lang maging bahagi ng maraming buhay mo. Ipinaglaglag ko ang mga bata, Alexander. Wala na sila. Parang may humampas na martilyo sa aking dibdib. Ipinagpalaglag. 3? Hindi mo magagawa yon. Mahina akong sabi habang napaluhod ako sa harap niya. Ginawa ko. Sagot niya habang nakatayo ng matayog sa harapan ko. At ngayon ang tanging layunin ko ay ang nakawin ng huling bagay na malaga sa'yo, ang kumpanya mo. Ngayon ikaw naman ang mawawalan. Alexander, ikaw naman ang maghihirap. Tinalikuran niya ako at naglakad papalabas. Ang bawat tunog ng kanyang heels sa kanyang sahig ay ang pagdurog sa ating natitirang kaluluwa. Naiwan akong mag-isa sa silid, nakaluhod, habang ang bawat sulok ng aking isipan ay sumisigaw sa pagsisisi. Wala na ang mga bata, at dahil sa sarili kong desisyon, wala na rin ang babaeng nagbigay sa akin ng tunay na buhay. Athena's POV. Ang gabi ng aking paglayas ay kasing dilim at kasing lamig ng mga pangako ni Alexander na nauwi sa wala.
Habang naglalakad ako sa gilid ng highway, basang-basa ng ulan at nanginginig sa matinding emosyon. Ang bawat hakbang ko ay parang paghukay ng sarili kong libingan. Wala akong dalang gamit. Wala ring direksyon. Tanging tatlong buhay na nasa loob ko ang nagbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Biglang isang itim na sasakyan ang huminto sa aking tabi. Hindi ito mga tauhan ni Alexander. Isang matandang babae ang bumaba, nakasuot ng mamahaling coat na tila hindi tinatabla ng ulan. Ang kanyang mga mata ay matalino at mapagmasid. Masyadong mabigat ang dinadala mo para sa isang batang katulad mo, Clarice, wika niya. Napahinto ako, nanginginig. Clarice? Hindi ako si Clarice, ako si Athena. Lumapit ang matanda, hindi alintana ang putik at hinawakan ng aking mukha. 20 taon nang nakakalipas. Isang batang babaeng nahulog mula sa tulay ng San Mateo nang magkaroon ng malubhang aksidente sa sasakyan. Inanod siya ng ilog at ang mga taong nakakita sa kanya inakalang wala na siyang buhay, ngunit hindi. Nakita ka namin, Clarice. Ikaw ang anak na matagal na naming hinahanap. Natigilan ako. Ang mga laala ng ampunan, ang madilim na bahagi ng aking pagkabata, lahat tila nagkaroon ng linaw. Ang aksidente ngayon ang dahilan kung bakit ako nawala sa aking tunay na pamilya at hindi ang mga Delfiero ang may kasalanan. Ang pagkakataon na mapadpad ako sa mansyon ni Alexander ay isa lamang malupit na biro ng tadhana. Ako si Doña Victoria, wika niya. Matagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Hinihintay ko ang tamang pagkakataon para ipakita mo iyong tunay na lakas. Ngayon, nakita ko ng alab sa iyong mga mata. Ang galit na kailangan mo para makabangon. Pinapakita niya sa akin na ang isang lumang medalya na nakakabit sa isang kadena. Ang medalyang suot ko noon pa man. Ito ang pruweba ng iyong pagkatao. Hindi ka isang surrogate, Clarice. Ikaw ang tagapagmana ng aming pamilya. Isang dugong bughaw na kailangan bumawi sa lahat ng nawala. Gusto mong magtago? Tanong niya. Gusto mong maging ligtas sa mga anak mo? At higit sa lahat, gusto mo bang makaganti sa lalaking sumira sa pagkatao mo? Tumingin ako sa aking tiyan. Ang sakit na naramdaman ko kay Alexander ay nag-iba ng anyo. Naging mitsa ito na isang apoy na handang tumubok sa lahat. Tutulungan kita, Clarice, pangako niya. Ilalayo kita sa mundong ito. Bibigyan kita ng kapangyarihan at proteksyon na hindi maaabot ni Alexander. Sa loob na 5 taon, gagawin kitang babae na hindi niya kayang tapakan. Ang imperyong binuo niya ay magiging unang biktima ng iyong pagbangon. Sumakay ako sa kanyang sasakyan. Habang humahagibis kami papalayo, lumingon ako sa mga ilaw ng mansyon na unti-unting lumiliit. Simula ngayon, wika ko sa aking sarili habang aking mga matay naging kasing lamig ng yelo. Ang pangalang Athena ay patay na. Clarice ang pangalan ko. Hindi lang ako babalik para sa pera, babalik ako para bawiin lahat ng ninakaw niya sa akin. Ang aking dangal, ang aking buhay, at ang katarungan para sa aking mga anak. Sa gabing yon, hindi lang akong lumayas. Sa gabing yon, nagsilang ako na isang babaeng handang pumatay ng puso ng bilyonarong minsan kong minahal. Ang langit ang saksi, ang paghigante ay magsisimula na. 5 taon ang lumipas at ang dating Athena tuluyan ng nilamon ng lupit ng tadhana. Bilang si Clarice, hawak ko ng lahat ng alas. Ang Delfiero Holding sa isa na lamang anino ng kanyang dating karangyaan. At ngayon, nasa ilalim na ito ng aking kontrol. Bawat desisyon ko sa boardroom ay isang saksak sa kanyang dangal at nakita ko ang bawat pagturo ng kanyang pawis. Sa tuwing tinitingnan niya ako, hindi na bilang isang bilyonaryo kundi bilang isang lalaking hungkag ng kaluluwa. Ngunit si Alexander ay hindi na tumututol. Hindi na siya lumalaban sa mga demanda ko. Sa tuwing nakikita niya ako, ang tanging hinahanap ng kanyang mga mata ay ang anino ng pag-asa na baka sakaling buhay pang aming mga anak. Athena, tawag niya sa akin isang hapon habang inihahanda ang pagsakay sa aking sasakyan para sa isang site inspection sa isang liblib na project site. Kahit anong gawin mo sa kumpanya, tanggap ko. Pero pakiusap, sabihin mo lang, buhay ba sila? May pag-asa pa ba na makita ko sila? Hindi ako sumagot. Tinalikuran ko siya at sumakay sa sasakyan. Sumunod siya, ang kanyang mga matay puno ng pait at matinding pangungulila. Habang binabaybay namin ang paanan ng kabundukan, ang panahon ay biglang nagbago. Ang malakas na ulan ay nagdulot ng paglambot ng lupa.
Ang daan ay naging maputik at lubak-lubak hanggang sa ang aming sasakyan ay tuluyan na ngang nawala ng kontrol at tumagilid sa isang malalim na kanal. Damn it! Sigaw ni Alexander, pilit na binubuksan ang pinto. Bumuhos ang malakas na ulan at ang paligid naging kasing dilim ng gabi. Walang signal ang aming mga telepono. Sa gitna ng dilim, natatanaw namin ang isang lumang kubo sa tuktok ng burol. Walang tao, tanging ang kalawang yero at sirasirang dingding ang nagbibigay ng proteksyon. Pinilit namin marating iyon. Habang naglalakad, bumagsak ang temperatura. Na makapasok kami ang hangin sing lamig ng yelo. Dito ka, utos ni Alexander. Hinubad ang kanyang mamahaling coat at ipinatong to sa aking balikat. Kahit na siya mismo ay basang-basa na rin. Ginawa niyang lahat para makahanap ng mga tuyong kahoy sa loob ng kubo upang makagawa ng maliit na apoy. Habang nagbabagang apoy, nakita ko siyang nangangatog. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw. Pero sa kabila nito, hindi siya humihingi ng tulong para sa sarili. Patuloy niya akong tinitingnan. Sinisigurado na hindi ako napapasukan ng lamig. Alexander, huminto ka na. Malamig kong sabi, kahit na nga ba ang totoo nagwawala ang aking puso sa nakikita ko na pagsasakripisyo niya. Hindi, sagot niya. Ang boses niya ay paos na. Kailangan mong manatiling mainit. Kailangan nating mabuhay para pag nahanap ko ng mga bata, masabi ko sa kanila na ginawa kong lahat para sa ina nila. Ilang oras ang lumipas at ang kanyang katawan nagsimula ng mag-init. Ang matinding lagnat unti-unti nang bumabalot sa kanya. Hindi siya makagalaw at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Athena, bulong niya habang nakapikit. Ang kanyang kamay pilit na inaabot ng aking palad. Patawarin mo ko. Hindi ko man lang sila nakilala. Hindi ko man lang sila nayakap. Sa gitna ng ulan at ng nagbabagang apoy ay nakita ko ang lalaking dati walang pakialam sa mundo. Ngayon naghihingalo para lamang maprotektahan ng babaeng sinaktan niya. Ang puot na pilit kong tinatanim sa aking dibdib sa loob ng 5 taon ay tila nag-aalinlangan. Buhay pa ba siya? Tanong ko sa aking sarili habang hinahaplos ko ang aking mainit na noo. Sa gabing yon ang hangganan ng aking paghihiganti at ang natitira kong pagmamahal ay naging malabo. Ang matigas kong puso'y unti-unti nang natutunaw at sa bawat paghinga ni Alexander na tila huling hininga niya na realize ko ng pinakamalupit na paghihiganti, hindi ang makita siyang bagsak, kundi ang makita siyang nagsisisi habang walang paraan na maibalik ang nakaraan. Ang apoy sa gitna ng kubo, unti-unti nang humihina, sumasabay sa panghihina ng katawan ni Alexander. Ang kanyang paghingay naging mababaw at paos at ang init na nagmula sa kanyang balat ay tila nagbabaga na. Nakahiga siya sa sahig na nababalutan lamang ng manipis na kumot. Ang kanyang mga mata ay pilit na nakadilat habang nakaupo sa akin. Sa bawat paghinga niya nararamdaman ko ang pagkaubos ng kanyang lakas. Athena? Ang kanyang boses halos bulong na lamang, puno ng paghihirap. Kung ito na ang huling gabi ko, pakiusap. Ihingi mo ako ng tawad para sa akin sa mga anak natin? Sabihin mo sa kanila na hindi ko na sila itinuturing na basura. Sabihin mo sa kanila na ang tatay nila ay isang hangal na nawala sa sarili dahil sa maling akala pero mahal niya sila kahit hindi niya sila nakita. Nataranta ko, ang dibdib ko ay para bang pinipiga sa sobrang bigat. Anong pinagsasasabi mo, Alexander? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay dito? Patawarin mo ko. Patuloy niya. Di napapansin ang aking pagkabahala habang ang mga mata niya ay nagsisimulang lumabo. Patawarin mo ko dahil wala akong nagawa para protektahan kayong lahat. Patawarin mo ko dahil hinayaan kong maglaho ang tanging liwanag ng dumating sa buhay ko dahil sa katangahan ko. Ang mga salitang iyon ay parang mga palaso na tumatama sa aking dibdib. Lahat ng puot na pinundar ko sa loob ng 5 taon biglang naglaho. Napalitan na isang matinding takot na di ko akalaing mararamdaman ko pa. Di ko na kayang tiisin pa ang nakikita ko. Ang lalaking minsan kong minahal ng higit sa buhay ko. Ang lalaking naging dahilan ng bawat luha ko ay humihingi ng tawad sa gitna ng kanyang paghihingalo. Tumahimik ka, sigaw ko, habang ang mga luha na matagal kong pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak sa aking mga pisngi. Huwag kang mamamatay. Hindi kita pinapayagang mamatay nang di mo nakikita ang mga anak mo. Hindi kita pinapayagang sumuko. Di na ako nakapag-isip ng matino.
Sa isang biglang bugso ng emosyon, yumuko ako at tinampi ang aking mga labi sa kanya. Isang halik na hindi para sa paghihiganti, kundi isang halik na punong-puno ng pagmamakaawa para sa kanyang buhay. Isang halik na nagsasabing dito ka lang, huwag kang aalis. Ang halik ay mabilis na lumalalim. Naramdaman ko ang kanyang bahagyang pagtugon, isang marupok na pagkapit sa akin. Ang kanyang mga kamay na mahinang yumakap sa aking bewang, tila kinakapitan ang huling hibla ng init na nararamdaman niya sa akin. Sa gitna ng malakas na ulan at ng nagbabadyang dilim sa labas, ang bawat dampi ng aming balat ay nagdala ng bagong kahulugan. Ang aming intimate moment ay hindi lamang tungkol sa pagnanasa, ito ay isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang wasak. Isang desperadong pagsasama na tila humihiling sa tadhana na bigyan pa kami ng pagkakataon. Sa bawat halik, pilit kong pinapasa sa kanyang aking lakas, ang aking buhay at ang katotohanan na hindi ko siya kayang mawala. Bukay sila, Alexander, bulong ko sa pagitan ng aming mga labi. Sa gitna ng aking matinding paghikbi, buhay ang mga anak natin at hindi kita hahayaang mamatay na hindi mo sila nakikilala. 3 sila, Alexander, 3 babaeng kamukhang kamukha mo. Napatigil siya sa paghinga ng saglit, tila hindi makapaniwala sa narinig bago niya ako niyakap ng mas mahigpit. Sa gabing iyon, ang kubo na sana'y libangan ng aming nakaraan ay naging saksi ng aming pagbabalik loob. Ang init ng aming pagmamahal ay naging depensa laban sa lamig ng gabi. Ngunit habang nakayakap ako sa kanya at nararamdaman ang dahan-dahang paghupo ng kanyang lagnat dahil sa init ng ating pagkakadikit, isang tanong ang di ko maialis sa aking isipan. Kapag nalaman niyang totoo bukas, kapag nalaman niyang tinatago ko ang triplet sa loob ng 5 taon, mapapatawad niya ba ako? Sa gitna ng ulan, ang tanging alam ko lamang, kailangan naming mabuhay. Ang bukas ay isang malaking katanungan, ngunit sa sandaling to ang tibok ng puso niya sa aking dibdib at ang katotohanang buhay siya ang tanging mahalaga. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa mga bitak ng lumang kubo. Pilit pinapawi ang bakas ng malakas na ulan kagabi. Nagising ako dahil sa init na nanggagaling sa katawan ni Alexander. Nakayakap siya sa akin na mahigpit. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa aking bewang at ang aming mga katawan ay magkayakap ng walang saplot. Tanging ang manipis na kumot ang nagsisilbing taklob sa aming pagiging hubad. Dahan-dahan siyang dumilat. Ang kanyang mga mata na kagabi puno ng pait at paghihingalo, ngayon puno na ng kalinawan at matinding pagsisisi. Athena? Bulong niya? Ang boses ay malambot at punong-puno ng pagmamahal. Hinaplos niya ang aking pisngi. Akala ko hindi na ako gigising pa. Akala ko wala ng pagkakataon ko. Di ko na mapigilang umiyak. Akala ko rin, Alexander. Akala ko kinuha ka na sa akin. Hinalikan niya ang aking noo ng matagal. Nung bumalik si Isabella, akala ko siya ang sagot. Akala ko sa kanya ko gustong bumuo ng pamilya dahil yun ang nakasanayan ko, ang gusto ko noon. Pero nagkamali ako. Sa pagbabalik niya, doon ko lang na-realize na siya ay anino lang ng nakaraan. Ikaw ang buhay ko ngayon. Hindi mo gustong aminin noon pero mahal na pala kita. Mahal na mahal? Ang pag-amin na iyon ang nagpabura sa huling hibla ng puot sa aking puso. Sa loob ng 5 taon, nagkiganti ako dahil ang akala ko kailangan ko ng hustisya. Ngunit ang kailangan ko lamang pala ay ang pagtanggap na ito. Patawarin mo ko, Alexander. Patawarin mo ko dahil tinago ko sila sa'yo. Natakot ako na baka itapon mo rin sila tulad ng pagkakatapon mo sa akin. Walang dapat ipatawad? Sagot niya habang niyayakap ako ng mas mahigpit. Dapat nating ayusin ang lahat. Mula ngayon, hindi na kita pakakawalan. Pagkatapos ng ilang oras, nakahanap kami ng tulong mula sa mga lokal na residente. Inayos ang sasakyan habang kami nananatiling magkakahawak kamay. Tila mga bagong kasal na bumabangon mula sa isang malaking sakuna. Ngunit hindi kami umuwi sa mansyon. Dumiretso kami sa estate ni Doña Victoria. Ang paghaharap ni Alexander sa aking lola ay tensyonal. Nakatayo si Doña Victoria sa gitna ng sala. Ang kanyang tingin ay matalim. Ngunit nang makita niya ang aming magkakahawak na kamay, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Handa akong harapin ang anumang parusa o galit, Doña Victoria, wika ni Alexander, nakatayo ng matuwid sa harap ng aking ina.
Handa akong bawiin lahat ng pagkakamali ko. Higit sa lahat, handa akong pakasalan si Athena sa harap ng batas at ng Diyos at tanggapin ang responsibilidad sa aming mga anak. Tumango ang aking lola. Ang pagbabago hindi nasusukat sa salita, Alexander. Nasusukat ito sa gawa. Pagkatapos na maikling pag-uusap, dinala ko ni Alexander sa isang pribadong bahay na di ko inakalang pag-aari niya. Pagbukas ng pinto, 3 maliliit na bata ang tumakbo patungo sa akin, ang aking mga anak. "Mommy!" Sabay-sabay nilang tawag. Lumuhod si Alexander. Ang kanyang mga mata ay nagtubig sa tuwa na makita ang 3 munting anghel. "Sila ang mga anak natin," sabi ko ng may pagmamalaki. "Alexander, ipakilala mong sarili mo kay Alexa, Arya at Alana." 3 batang babae, lahat nagsisimula sa letrang A, ang kanilang mga pangalan, isang simbolo ng aming bagong simula. Pinagmasdan ni Alexander ang bawat isa sa kanila, hinaplos ang kanilang mga buhok at sa pagkakataong yon, nakita ko ang lalaking matagal ko nang gustong makita. Isang tatay na puno ng pagmamahal. "Alexa, Arya, Alana," bulong ni Alexander, hinahalik ka ng bawat isa sa kanilang noo. "Patawaran niyo sa daddy, hindi ko na kayo bibitawan, pangako." Sa wakas, ang 5 taon ng paghiwalay, ang puot at ang lungkot ay naglaho. Sa harap ng aking mga anak at ng aking tunay na pamilya, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi na ako si Athena na surrogate at hindi na ako si Clarice na mapaghigante. Ako na si Athena Del Fierro, ang babaeng nabuo ng pagmamahal at ngayon handa nang bumuo ng bagong imperyo. Hindi ng kapangyarihan, kundi ng pamilya. Lumipas ang ilang buwan at ang mansyon ng mga Del Fierro ay hindi na isang malamig na gusali. Ito ay napununan ng halakak, kalampag ng mga laruan at ang maliliit na yabag ni na Alexa, Arya at Alana na tila musika sa pandinig ni Alexander. Isang hapon, habang nagkukulitan ng mag-aama sa malawak na hardin, nakaupo ako sa terrace. Pinapanood silang 4. Si Alexander, ang bilyonaryong dati seryoso at walang emosyon, ay kasalukuyang nakahiga sa damuhan habang pinapaikot ng 3 bata ang kanyang mga braso at binti. "Daddy, catch me!" tili ni Arya habang tumatakbo paikot sa kanya. "Hindi, akong nauna!" Sigaw naman ni Alana habang si Alexa, ang pinakamatanda sa 3, ay sadyang dinadaganan ng kanilang ama. Lumapit ako sa kanila, dala ang merienda, nang marinig kong isang usapang nagpatigil sa aking paghinga. "Daddy, alam mo ba?" wika ni Alexa, ang pinakamalaking bata, habang inaayos ang buhok ng kanyang ama. "Kilalang kilala na kita, hindi ka na po bago sa amin." Kumunot ang noon ni Alexander, masayang nagtataka. "Talaga? Paano naman ninyo ako nakilala agad? Ngayon lang kayo nakauwi dito sa mansyon." Nagkatinginan ng 3 at si Alana ang sumagot ng diretsong-diretso. "Siyempre, gabi-gabi kaya kinukwento ni Mommy ang picture mo sa amin bago kami matulog. Minsan nakikita namin si Mommy, hinahaplos yung picture mo, tapos umiiyak siya." Biglang namula ang aking pisngi. Ang init dumaloy hanggang sa aking mga tenga. "Mga bata, ang daldal niyo!" sigaw ko habang tinatakpan ang aking mukha dahil sa matinding hiya. Tumawa ng malakas si Alexander. Umupo siya at hinila ko palapit sa kanyang kandungan kahit nakikita ko na ang ningning sa kanyang mga mata. "So, di mo pala ako tuluyang kinalimutan, Athena? Gabi-gabi mo pala akong iniiyakan?" "Tumigil ka nga, Alexander," bulong ko habang pinipilit na kumawala. Pero mas lalo niya akong niyakap. "Mga bata, ang dami ninyong alam." "Totoo naman Mommy," hirit ni Arya. "Sabi mo pa nga, Daddy is the handsomest man in the world, pero he's very, very, very naughty." Lahat kami sabay-sabay na tumawa. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal kong hinahanap. Ang sakit ng nakaraan ay hindi na nagsisilbing sugat, kundi isang aral na nagdala sa amin sa puntong ito. Pagkalipas na ilang linggo, ang hardin na dati naging saksi sa aming pagmamahalan ay naging altar ng aming pagtataling puso. Ang araw ay napakaganda, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga rosas. Sa gitna ng mga besita, nakita kong aking 3 anak, ang aking triplets na naglalakad sa aisle bilang mga flower girls. Nakasuot sila ng puting bestida na may mga rosas sa kanilang buhok. Nagkakalat ng mga talulot ng bulaklak habang ang bawat takbang nila ay puno ng kagalakan. Sila ang naging simbolo ng aming pag-iisa. Nang makarating ako sa harap ni Alexander, nakita ko ang pagkinang ng kanyang mga mata.
Hindi na ito ang Alexander na mapangmataas at malupit. Ito na ang lalaking handang magbigay ng lahat para sa kanyang pamilya. Athena, bulong niya nang hawakan niya ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. 5 taon ang nawala sa atin. 5 taon na hindi na may babalik. Pero ang habang buhay na darating, pinapangako ko, hindi ka na muling luluha pa ng dahil sa akin? Pinapangako ko rin, sagot ko. Habang sinasabit niya ang singsing sa aking daliri, na ang bawat araw natin ay mapupuno ng pagmamahal na hindi matatapos? Habang naghahalikan kami sa isang ilalim na asul na langit, naramdaman ko ang yakap ng aking mga anak sa aking bewang. Ito ang finale na hindi ko inakalang posible. Ang pagtatapos ng isang masakit na kwento na nauwi sa isang masayang pamilya. Sa mundong to, may mga bagay na kailangan dumaan sa dilim para mahanap ang pinakamaliwanag na bukas. At ngayon, sa wakas, nasa tahanan na kami.